At ang isa sa mga pinagdaanan mo na in the 30 years of your career, ang dami mo ng teleserye na nagawa and you've said na firm ka na sa decision mo na huwag na munang balikan ng mga teleserye. Etong The Kang Show is 8 episodes. Tama? Yes. Yes. Ngayon nagawa mo na yung miniseries at saka teleserye, Angge. Ano yung pros and cons na nakita mo? At saka preference mo siguro moving forward? Siguro wala naman masyadong difference kasi we're still in a pandemic. Ganun pa din naman yung working hours mo. Ganun pa din yung speed ng work. Siguro lang, ang pinaka-okay, alam mong may ending. Alam mo na pagkatapos ng isang buwan, makakauwi ka, makaka-recharge ka, makakalimutan mo, masasara mo yung chapter na yon, then move on ka sa iba. Hindi ka tulad ng teleserye, parang ang tagal mag-move on. Yung, lalo na pag teleserye kasi usually talagang heavy drama, 'di ba? Parang may patayan, may or masama ugali mo, lalo na kung kontrabida yung role mo, or kung bida ka naman, iyakin ka. So parang hanggang bahay dala mo siya. Hanggang hindi tapos yung buong series, hindi ka nakaka-let go. So may kasama siyang depression kasi nauuwi mo ng bahay, hindi mo nare-release lahat. So parang after a year ka lang makaka-move on, yung parang dun mo lang malilet go lahat ng pain, ng character, ganyan. So, mas madali sigurong kargahin yung miniseries kesa sa isang mahabang teleserye. Ayun. I understand. Gets. Angge, sabi mo itong decision mo rin is tied to a new direction you want to take in your life. Ano yung pwede mong i-share na new direction na gusto mong tahakin now that hindi mo na kailangan bitbitin yung ganun kahabang mga teleserye? Mas simpleng buhay, mas tao. Kasi nga, 30 years ako sa industry. Since 6 years old ako, nasa harapan ako ng camera. And ngayon, hindi ko sinasabing okay yung pandemic, pero hinanapan ko ng magandang, kumbaga kinalabasan ng outcome yung nangyaring pandemic, na naging in touch ako sa sarili ko and mas naging simple yung choices ko sa buhay and mas naging masaya ako. So ang dami ko palang hindi napansin, ang dami kong ilang beses akong laging silaw sa industriya dun sa, dahil yun lang yung mundong ginagalawan ko nung tumigil yung mundo dahil nga sa pandemic. Nakalimutan mong artista ka, nakalimutan mo yung trabaho mo, naging tao ako. And yun yung utang ko sa sarili ko na kailan ko pa to babayaran, kailan ko pa i-build yung life na gusto ko. Ang dami mo ng teleseryeng ginawa, iba't ibang buhay na yung binild mo at binigyan mo ng kulay. Pero yung sarili mo pala, hindi mo pala nabibigyan ng atensyon. Yun. That's very nice to hear, Angge. I'm happy na meron kang ganitong pinatutunguhan sa buhay mo. As someone who followed you since ikaw si Becky sa Princess Sarah, nakakatuwa na. Talagang full circle na. Angge, finally na lang, balik tayo kay Ask Angelica. Kung meron ka na lang i-advise sa'yo, sa sarili mo ngayon, bilang Ask Angelica, love guru, ano yung pwede mong bahagi? Never stop loving. Yun lang siguro, parang yourself. Never stop being kind. Mahirap kasi yun yung maging mabait. Kasi parang ang daling maging mainit yung ulo, pero yung pagiging mabait and yung seeing the goodness in everyone and seeing na parang hindi lahat ng tao masaya. Karamihan dyan may pinagdadaanan. So yung being kind, malaking bagay na yun, malaking tulong na yun sa mentalidad ng mga taong ang dami-daming pinagdadaanan ngayon. So, yun yung gusto kong i-advise palagi sa sarili ko. Every morning, pag nagigising ako, maging mabait, patuloy ka lang magmahal. Kasi pag love yung mainit dyan sa puso mo, parang wala kang magiging maling decision sa life. Lahat ng maganda lang yung lalabas. Yun. Noted yan, Angge. Noted rin yan sa akin personally. Thank you for that. Acknowledge. Acknowledge. Noted, madam.